Target ni Coach L.A. Tenorio makapasok ang Magnolia sa playoffs kasabay ng walang malinaw na pahayag sa pagiging intro voice umano ng team. Inilahad naman ni Coach Tim Cone ang plano nila kay Norbert Torres kasama si Japet Aguilar at si Coach Delta Pineda hangad na makapasok sa semifinals ang grupo ng Converge. Tutukan po natin ang lahat ng yan pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Sinagot ni L.A. Tenorio ang tanong ng media tungkol sa bansag na intro voice sa Magnolia Hotshots. Walang saktong pahayag si LA sa issue, subalit binanggit niya na hangad muna nilang makapasok sa playoffs. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Coach LA sa report ni Ruben Terrado sa Spain. Hindi ko naman masasabi yan pero gaya na lagi kong sinasabi sa mga players, araw-araw kailangan lang nating galingan. Araw-araw kailangan nating magtrabaho. Titingnan na lang natin kung ano yung mangyayari at gusto kong ma-realize nila na hindi natin kailangan manalo sa lahat. Hindi kailangan manalo sa bawat laro. Kailangan lang nating matuto. Kailangan lang gumaling ng gumaling. Tapos, tingnan natin kung ano mangyayari sa playoffs. Ang importante kasi, makapasok tayo sa playoffs at tingnan natin. Yun lang talaga yung goal namin. So walang direktang sagot sa issue ng intro voice, di ba? Rumaragasa sa una tapos kinakapos sa dulo. Tama rin naman yung sagot niya doon. Pinakamahalaga makapasok sila sa playoffs. Tapos doon na lang nila isipin kung ano yung susunod nilang hakbang, di ba? Kung bibigay ba sila o kung hihigpitan nila ang kapit para mabasag nila ang isang bansag na intro voice. Malimit kasi napuputol yung momentum nila sa quarterfinals pa lang eh. Yun yung rason bakit hindi nawawala ang bansag sa kanila. Hindi sila makadiretso hanggang sa finals. So tingin ko, yun ang goal ni Coach LA sa ngayon. Makadiretso sa finals mula sa quarterfinals pa lang, di ba? Ayon kasi sa interview ni Coach LA, kitang-kita niya na gutom yung Magnolia Hotshots sa championship. Kahit daw sinong coach ang pumasok sa team, yun daw yung mararamdaman nila, yung gutom sa championship na sobrang tagal na nilang hindi nakukuha. Paniwala din siya na may palagang kanyang team sa ngayon mga ka-playoffs. Composition daw kasi ito ng mga bata at dating players. So parang sinasabi niya na tingnan na lang natin talaga sakaling umusad na yung bakbakan, basta handa sila dyan. Parang ganun, di ba? Well, in fairness naman kay Coach LA, kahit nagsisimula pa lang siya, determinado naman siyang bigyan ng magandang pwesto ang Magnolia Hotshots. Ang gutom na Magnolia Hotshots, di ba? Unang-una, pansin niya na kumita dumano yung mga players. Bukod dyan, masisipag din umano sila. Kaya tingin niya, may posibilidad talaga na maganda yung mangyayari sa kanila ngayong season. Yung mga pagbabagong ginawa niya, tulad ng kuhanin niya si Javi Gomez de Leano mula sa Terrafirma at ang pagkuha niya kay Yukian Andrada, posibleng makatulong talaga sa kanila yon. Habang tila determinado si Coach LA na tanggalin ang bansag na intro voice sa Magnolia, inilahad naman ni Coach Tim Cone ang plano nila para kay Norbert Torres na kinuha nila mula sa free agency matapos ang 2 season sa Meralco Bolts. Ayon sa kanya, si Torres ang sagot umano para maging epektibo si Japet Aguilar sa dulo ng laban. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Jonas Terrado na Inquirer. Katulad nung kay Japet, kailangan niya maglaro ng halos bawat minuto at nauubos ang kanyang energy or yung lakas niya doon. Kaya hindi na siya naging effective sa mga huling bahagi ng laro. Kailangan namin ng isang manalarong pwedeng pumasok para palitan siya at bigyan siya ng pahinga para mas maging effective siya. So ayun yung plano nila kay Norbert Torres. Hopefully mangyari, di ba? Malaki may tutulong niya kung yun talaga yung magiging role niya sa Barangay Ginebra. Kita naman talaga natin ang hirap ni Japet mula nung mawala sa kanila si Sistan. Solo niyang binabalikat ang lahat sa gitna eh. Wala din kasi si Aiza Angko na makakatulong sana niya sa gitna, di ba? Kaya ang resulta talaga, kinakapos siya sa dulo ng laban na isang rason bakit napupulbos lang sila ng kalaban. So dalawa yung babantayan natin dito mga playoffs. Una si Sunny Steele at pangalawa si Norbert Torres. Silang dalawa yung magiging sentro ng atensyon ng netizen na malimit tumutulig sa paraan ni Coach Tim ng paghawak ng players. Kilala siya sa limitadong players ang ipinapasok sa bawat laban eh. Hindi lahat nakakapaglaro. Yung iba sinasabi nila na nasasayang lang daw ang ibang bench players ng Ginebra. Bakit daw hindi bigyan ng playing time yung mga yon? In fairness naman kay Coach Tim, discarding niya kasi yun eh. May sistema siyang sinusunod at sa tingin niya, okay yung sistemang ginagawa niya. So ibigay natin sa kanya yun mga ka-playoffs. Sa dulo naman kasi siya rin yung binabagsakan ng lahat na nangyayari sa team, di ba? Pero siguro balikan natin si Torres. Nag-average lang siya ng 11 minutes sa Philippine Cup ha. Tapos 3 points lang po siya at merong 2 rebounds. Hopefully gumanda yung stats niya dito sa Barangay Ginebra. Sakaling isa lang talaga siya dito ni Coach Tim kapalit ni Japet Aguilar. Kung plano ni Coach Tim na bigyan ng pahinga si Japet Aguilar sa pamamagitan ni Norbert Torres, naghahangad naman si Vice Governor Delta Pineda, ang bagong head coach ng Converge, na makapasok sa semifinals ngayong paparating na conference. Narito ang kanyang kwento. Tutukan natin si Coach Delta Pineda sa report ni Jonas Terrado na Inquirer. Sa tingin ko mas mature na ang team pagpasok ng season at ipinagdarasal namin na makarating man lang kami sa semifinals. Semifinals, yun muna yung target ng Converge. Kung tutuusan katulad ng sinabi natin
sa huling episode ng playoffs, loaded na loaded ang kuponan ng Converge sa mga ka-playoffs. Yung latest na addition nila, si Juan Gomez de Leaño, dagdag siya sa dati ng mabigat na hanay ng Converge. Andiyan si Justin Arana, Justin Baltasar, Alex Stockton, Shawnee Winston, nakakapirma lang ng ilang taong kontrata at iba pa, di ba? Ibig sabihin, mas magiging competitive sila ngayong season, lalo na dito sa Philippine Cup. Kaya siguro hindi na rin tayo mahugulat kung maganda mangyari sa kanila ngayong 50th season ng PBA. Hindi lang yan paano kung makuha din nila si Mikey Williams? Hindi pa nila napapapirma si Mikey na posibleng maging malaking factor sa hanay ng Converge sakaling makapirma siya dyan. Medyo mahirap lang ang kaso ni Mikey dahil hanggang sa ngayon magmula nang ipamigay ng TNT sa Converge ang karapatan nito, wala pa rin nangyayari. Anyway, hindi naman imposible ang wish ni Coach Delta Pineda. Posible mangyari talaga yan dahil sa tikas ng lineup nila ngayon. Siguro depende na lang yon kung gaano sila tatagal sa pressure na ibibigay na ibang kupunan sa mga oras ng bakbakan. Ganun lang siguro yon. Sa talent na meron sila, ulitin natin, wala nang problema para maganda talaga yung alignment nila ngayon. So guys, maraming salamat.